So eto na mga kapatid, ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Ayon po sa DPWH leaks mga kababayan, Vice President Sara Duterte kasama na mga kapatid itong kanyang kapatid na si Iyutman Pulong Duterte, including Harry Roque mga kababayan, dawit di umano sa DPWH project noong 2020. Ang lakas ng mga hinayupak na tong magbintang sa presidente. Pero sila mismo pala mga kababayan ay nasa listahan ni Yusek Cabral. 'Di ba? Ano to ngayon? Nung una excited din sila, na i-reveal na ni tawag nito ni Libiste yung nasabing kopya ng listahan ni Cabral. Pero ano to ngayon mga kabatid? Lumabas ang pangalan. Akala ko nung una mga kababayan, ang lalabas lang ng pangalan talaga dito ay si Pulong. Pero mga kabatid, ayon dito sa listahan ni Cabral, damay pala si Vice President Sara at itong si Harry Roque. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kapatid, panoorin muna natin ang nasabing balita at bigyan po natin ng ating personal na opinyon at reaksyon. Tinumbok na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte. Ito panigurado mga kababayan, itong mga DDS ngayon, kasumpa-sumpa na naman ng mga tawag nito, pang-aalipusta mga kapatid. Ang sasabihin nito, laban kay Yusek Cabral, laban kay Congressman Libiste. Kasi nga, yung mga poon nila mga kapatid, nadawit. Alam niyo naman ang mentalidad ng mga DDS, mga kababayan. Di ba? Ano pa nga bang asahan natin dito sa mga hinayupak na mga illiterate na ito? Ay, nako tuloy. At longtime ally na attorney Harry Roque. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ito mga kapatid. Kaya galit na galit si Roque sa administrasyon ni PBBM dahil alam niya na kapag nabuksan itong baho niya sa DPWH, abay, confirm na mga kababayan na itong hinayupak na bakla na ito ay literal na magnanakaw sa kaban ng bayan under Duterte administration. Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, bago tayo magpatuloy, sa totoo lang, pansinin nyo, simula nung inumpisahan ni President Marcos, itong investigasyon sa malawakang korupsyon sa DPWH, halos lahat ng mga korap na politiko, mga kababayan, nag-react po dito. Diba? Pansin nyo ba yun, mga kapatid? Kaliwat kanan na po, ang batikos nila sa administrasyon ni PBBM. At ang dating mga kaalyado di umano ng presidente, ayun, sumakabilang bakod na. Kumampi na po sa mga Duterte, mga kapatid. Bakit kamo? Alam nila kasi mga kababayan na kapag nagpatuloy ang imbestigasyon ng administrasyon ni PBBM dito sa malawakang korupsyon na nangyayari sa DPWH, abay, hindi sila sasantuhin ng Pangulong Marcos. Sasabihin nila, bias itong investigasyon na ito. Sa ibang balita nga mga kapatid, pati ang presidente yata, damay pati si First Lady, nasa pangalan din ni Cabral. So paano nagiging bias dito ang presidente ngayon? Kasi sa naratibo nitong mga DDS mga kapatid,
ipabor di umano sa administrasyon itong mga di umano'y investigasyon na sinasagawa ngayon, no, ng mga ng mga otoridad, no, sa ating bansa patungkol dito sa malawakang corruption sa DPWH. Bias daw to. Dahil propaganda lang di umano ito ng administrasyong Marcos. Pero paano yan? Pati yung asawa ni PBBM, including the president, mga kabatid, nasa pangalan ni Cabral. Matatawag pa ba nating bias yan o patas? Diba, mga kabatid? Kaya nag-react dito itong kampo ng mga Duterte, mga kababayan, noong simulan ito ng administrasyong Marcos na imbestigahan. Dahil alam nila, mga kabatid, na sobrang dami po ng kanilang mga baho na mauungkat. Eto, lumabas na nga. Diba? Gaya nga nasabi ko sa inyo nung nakaraang video natin, mga kababayan, kapag hindi na pangalanan si Pulong dito sa tawag nito sa listahan ni Cabral, ibig sabihin minanipula, no, yung listahan ni Cabral. Kasi nga, mga kabatid, kahit si Yussi Cabral, no, kinumpirma niya yung pera, yung 51 billion, no, na napunta kay Pulong Duterte during Duterte administration. Ang hindi ko lang inaasahan dito, mga kabatid, na pati pala si Vice President Sara lalabas dito sa listahan. Ngayon, mga DDS, sabi nyo 125 million lang yung kay Inday nyo. Simula pa nung mayor pala siya, may record na . Eto, patuloy natin. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa Aabot sa ilan yun? Ulitin nga natin para klaro. Attorney Harry Roque. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Aabot sa 16 line items 16 line items, mga kabatid, 16 line items po na ang proponent si Vice President Sara Duterte. At magkano uli yun, mga kababayan? No? Aabot lang naman ng 1 bilyon. Maliit lang yan. No? Wala yan sa ninakaw ni Bangag. Diba? Ganyan agad yung naratibo ng mga DDS . Wala yan. 125 million, wala yan. Yung ninakaw ni Bangag nyo, mas malaki pa dyan, bilyon-bilyon. Pero mga kabatid, tandaan nyo, no? Ang pinag-uusapan natin dito is corruption. Maliit o malaki man yan, mga kababayan, no? Corruption pa rin yan. Diba? Parang saging, mga kabatid, diba? Ang saging may iba't ibang uri yan. Diba? Pero mga kababayan, ang tawag pa rin dyan, kahit magkaiba man ang uri niyan, saging pa rin yan. Ganon din sa corruption, mga kabatid. Maliit man, malaki, o medyo, tawag ito, katamtaman lang yung kinurap niya, o sabihin man natin, piso lang ang kinurap niya, pag nanakaw pa rin yun. Diba? There is no exemption, mga kababayan, sa korupsyon. Tandaan nyo talaga yan, mga day-day-s. Ngayon, kung may nabalitaan kayong allegedly korupsyon na ginawa ng administrasyon ni PBBM, abay, antayin nyo. Pag bumaba ang Presidente Marcos, kasuhan nyo rin. Pero hindi nyo pwede, no, gawing sangkalan yan para maabsuelto ang inyong BP Inday. Ganun lang kasimple yan. Diba? Ngayon kasi, immune pa ang presidente. No? Kahit sandamakmak pang kaso, ang ikaso nyo dyan, walang epekto yan. Kung totoo mang nagnakaw ang Presidente Marcos. Antayin nyo talaga yan, nabababa yan sa 2028. Diba? Tsaka kayo maghain ng sandamakmak na kaso laban kay PBBM. And naniniwala naman ako, mga kabatid, na hindi kasing duwag ni Duterte, no, itong si President Marcos.
Na kung saan mga kababayan, itong si Digong, grabe yung mga yabang niya. Kung sa Bisaya pa yan mga kapatid, puro tikal. Oh. May pasabi-sabi pa na sipain yung ICC. Kung saan si Digong ngayon. Oh. Ang tanong dyan, may nasipa ba siya ng mga taga-ICC? Di ba? Oh. I'm sure mga kapatid, ito si PBBM, no? Nakahanda yan na tawag dito, sagutin lahat ng mga allegation sa kanya, no? After ng kanyang administrasyon. Don't worry mga kababayan, hindi magtatago yan si Marcos. Oh, hindi magtatago yan. 'Di ba? Tsaka kumalma muna kayo ngayon, no? Gaya ng sabi ko sa inyo, impeachment lang ang magpapasiba kay PBBM. Ang problema, no? Pag naghain kayo ng impeachment, ang tanong diyan, tatangkilikin ba yan ng House? 'Di ba? Tatangkilikin ba yan? Oh, kaya ang the best na option na meron kayo ngayon, antayin nyo talaga yan sa 2028. Pero, there is no guarantee, no? There is no assurance na pagdating ng 2028, pwede pang tumakbo si BP Inday ninyo. Tandaan nyo, malapit na ang 2026. By February niyan, ifa-file na ang impeachment dyan. Paano yan? 'Di ba? Alam niyo naman, no? Ito, reminders ko lang sa lahat ng mga hinayupak na mga DDS na mga illiterate. Reminders ko lang sa inyo to. Kapag na-impeach yang si Vice President Sara Duterte, nako, maghanap na kayo ng ibang susuportahang politiko. Kahit tanod, hindi na pwedeng tumakbo si Sara. Kahit tanod, no? Kahit barangay tanod, hindi na pwede si Sara. 'Di ba? Kaya ipagdasal nyo na lang talaga, no? Na malampasan pa ni Sara itong impeachment na ihahain laban sa kanya ngayon, no, this coming 2026. Ewan ko lang sa inyo. Tulungan muna natin to. Worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget. Maliit lang yan kumpara kay Bangag. Habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Ito malinaw yan mga kapatid. No? Itong nakalap ng Billionaire News Channel, galing doon sa mga file ni Yuse Cabral na hawak di umano ni Libiste, no? Allegedly mga kapatid, itong corruption, no, na ginawa ni Sara Duterte under sa ahensya ng DPWH, mga kababayan, panahon pa po ito na mayor pa siya ng Davao. Kasi baka mamaya kasi niyan sasabihin nyo na namang propaganda lang yan. May datos mga kapatid, may datos po. At ano ang sinasabi ng datos? Panahon pa na mayor si BP Inday ninyo. Di ba? Nung una, pasabi-sabi kayo na itong si Cabral pinagorgor daw para hindi na magsalita. Unfortunately, mga kababayan, may naiwang kopya si Cabral at nagsalita na, no? Yung kopya ng mga listahan ni Cabral. At ano ang sinasabi? Si BP Inday ninyo, no? Isa sa may pinakamalaking insertion or may pinakamalaking I don't know kung budget insertion pa ba ang tawag doon dahil hindi naman siya part ng Congress no? Pero ito na nga, marami siyang mga line items mga kapatid. Worth 1 billion lang naman. Yan talaga mga kapatid ang pinakamalaking mali
na ginawa ni Sara Duterte dahil kinilala siya, nirecognize siya as proponent, mga kababayan, nitong mga line items na binanggit dito. Oh. Pero mga kabatid, no, ayon sa batas, itong mga cabinet members na ng isang administrasyon ay may tawag nito, may kapangyarihan silang mag-suggest. Halimbawa, sabihin na natin, member ako ng gabinete ni PBBM, no? Pwede akong mag-recommend na Mr. President, baka gusto mo tong ipakuan, no? Gusto mo tong papunduhan kasi kailangan ng ating mga kababayan dito ng flood control, no? Pero mga kabatid, hindi ko pwedeng impluwensyahan, no, ang presidente. Hindi ko pwedeng impluwensyahan, no, yung DPWH. 'Di ba? Kasi nga mga kababayan, kapag wala kang mandato, no, na mag-propose ng mga proyekto, mga kabatid, kumbaga hindi yan parte ng job description mo. Kapag wala kang mga ganun, mga kababayan, tapos naging proponent ka, ibig sabihin mga kabatid, may impluwensya ka, no, kung sinong kontraktor ang pwede mong piliin. Oh, yan po yung sabi doon, mga kababayan, sa ating nabasa. 'Di ba? Hindi ka pwedeng mag-propose ng isang project o hindi ka pwedeng maging proponent ng isang project, mga kabatid, kung hindi ka mandated ng ating konstitusyon. Dahil mga kababayan, merong malis, no? At ano ang malis diyan? Yun na nga, mga kabatid, no? Hindi ka naman mandated, nag-propose ka ng ganyan, ibig sabihin, no, meron kang pinapaboran ngayon na kontraktor. Kita nyo yan, mga kababayan? Oh, kaya itong si BP Sara ninyo, mga kabatid, magdasal-dasal na to. Sinasabi ko sa inyo, mga DDS kayo, ha? Sinasabi ko talaga sa inyo, mga DDS kayo. Oh, magbasa-basa muna kayo bago kayo magsalita dyan, no, sa mga comment section ng social media. Bago nyo sabihin, no, na gawa-gawa lang yan, propaganda lang yan, laban kay Inday para hindi makatakbo sa 2028. Tingnan nyo muna yung record, no? Tingnan nyo muna yung basis. Kasi nga dito, sobrang linaw na, mga kababayan, na si BP Inday ninyo, Vice Presidente pa lang, mga kabatid, nakaw. May mga line items na worth 1 billion. Malinis. Malinis si BP Inday. Diyos ko po. ng Davao City. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks Mm. o ang mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Bernardo, mga kababayan, inappropriate daw. Inappropriate. Ano ba yan? Nabubulol ako. Inappropriate daw, mga kabatid, no, ng isang politiko nangingialam, no, sa mga proyekto. 'Di ba? Tuwing tawag nito fiscal year. Oh. Kasi nga, mga kabatid, merong posibleng hokus-pokus kasi. 'Di ba? Parang sila Saldico. Oh, biruin nyo yan, mga kababayan, ano? Nag-aano sila ng mga tawag doon, bilyon-bilyon mga proyekto. Yung pala, meron pala silang meron pala silang tawag dito, kontraktor na kumpanya. Meron pala silang mga construction companies na pagmamay-ari. Oh. Anong tawag nyo dyan, mga kabatid? 'Di ba? Lutong Macau, mga kababayan. Yan ang sinasabing lutong Macau. Oh. Kaya sabi ni Bernardo, inappropriate yan, mga kabatid. Bakit ka mo? Pwede nyong laruin yan eh. Pag nilaro nyo yan, no? Wala na, kawawa na ang taong bayan.
Pwede laruin daw mga kapatid. Ulitin natin. Intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko Ulit. senta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Diba, mga kapatid? Inappropriate yung intervention na ginagawa nila BP Sara. Yun ang sabi ni former Ayusik Bernardo, mga kapatid. Inappropriate daw yun. No? Kasi dapat daw, no, yung mga proposed budget, mga kapatid, ng DPWH sa mga infrastructure sa ating bansa, dapat nanggagaling lang yan sa DPWH, hindi sa kung sinong hinayupak na politiko. Diba? Yan yun, mga kababayan. Pero si Inday, si BP Inday, worth 1 billion yung line items. Diba? Paano kaya ito pagtatanggol ng mga DDS, no? Kahit bulat-latin natin siguro, mga kapatid, yung record ng DPWH dyan sa Davao, wala eh. Makikita at makikita, mga kapatid. Makikita at makikita na si Inday, may mga line items pala. Hindi naman siya taga DPWH, pero may mga line items siya. Dalay. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. Dalawa rito nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte / RD Alan Borromeo, Region 11. Road projects ang lahat ng mga line item. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. 15 daw, mga kapatid, ang makikita sa Davao City. Diba? So, ibig sabihin, may resibo. Ngayon, mga kababayan, no? Lagyan natin ng Malaysia. Yung 15 proyekto na yan, mga kapatid, no, na si BP Inday ang proponent, mga kababayan, no? Kung gustong kurapin ni BP Inday yung mga proyekto na yan, pwede. Pwede talaga, mga kababayan. 'Di ba? Kasi siya yung proponent yan eh. Pwede kasing mangyari, mga kapatid, na bago yan i-propose ni BP Inday, no? Kinausap na niya yung mga taga DPWH sa Davao. 'Di ba? At kinuntsaba na sige, gusto kong kumita ng pera para sa 2022 national election. Tandaan nyo, nangyari to before ang 2022 election. 'Di ba? At kung i-analyze natin mabuti, mga kapatid, no? May posibilidad na kinurap ni Sara to, no? Para kumikback siya dito, pandagdag, no? Sa kanyang pondo noong nakaraang 2022 national election. Ayan, sasabihin nyo, sigurado ka ba na kinurap ni Sara? Putang ina. Iyon ngang kuan niya confidential funds niya na 125 million, natunaw niya ng 11 days No? Nang walang explanation kung saan talaga napunta yon. 'Di ba? Diyan pa kaya sa worth 1 billion na line items ni BP Inday ninyo? 'Di ba? Hindi imposible yan, mga kapatid. Kasi sa estado ng mga Duterte sa Davao,
na kung saan manipulado nila ang gobyerno ng Davao, pwede nilang gawin lahat. Pwede nilang gawin lahat. In fact, mga kababayan, no, naging sentro nga ng kalakalan ng illegal na droga ang Davao City. Oh, di ba? Naging lagusan pa yan, mga kabatid, no, ng mga teroristang incheck. Di ba? Yun yung totoo dyan sa Davao, mga kababayan. Kaya sinisikap talaga ng mga Duterte na wag silang mapalitan dyan. Kasi nga, pag napalitan ng ibang pangalan yan, no, yung Davao City na yan, mga kapatid, mabubungkal talaga yung mga tinatago nilang baho dyan. Oh. Si former PNP Chief General Torre nga no? Noong kapanahunan ng tawag nito, hinuhuli nila si Kibuloy. 'Di ba? Anong ginawa ni General Torre? Nilinis muna niya ang PNP ng Davao. O anong nadiskubre ni General Torre? No? Marami, mga kababayan, especially doon sa mga police report na kung saan, mga kabatid, manipulado, no, yung mga police report, mga kabatid. Oh. And imposible ba, mga kababayan? No, nagawin niya ng mga Duterte. Oh, sa tagal na nilang tawag nito, halos sila na yung naging hari ng Davao eh. Sa tagal na nilang kontrolado ang Davao, mga kabatid, kabisado na nila bawat sulok dyan. Kabisado na nila bawat mga politiko dyan. Oh. Di ba? Lahat ng ahensya ng gobyerno na meron dyan, manipulado na talaga nila yan. Oh. And alam naman natin sa sistema ng ating politika, mga kabatid, no? Pag hindi mo kadikit si ganito, no? Pag wala kang kadikit na nasa executive position, kahit sabihin natin local executive yan, pag hindi mo kadikit yung nakaupo dyan, panigurado, wala kang tawag dito, may posibilidad na mawawala sa'yo yung posisyon mo ngayon. Kaya kailangan mo talagang sumipsip kung sino yung mayor, kung sino yung congressman, or kung sino yung gobernador ng inyong lugar. No, kung gusto mong manatili ka sa posisyon mo ngayon, 'di ba? Yun naman talaga ang sistema ng politika sa ating bansa, mga kapatid. Huwag natin magplastikan dito. Ano naman talaga. Pag pabor ka kay ganito, may posisyon kang maganda sa ilalim ng kanyang administrasyon. In general yan, mga kababayan, ha? In general po yan. Hindi po yan selective, mga kabatid. Yan talaga ang nagiging common practice ng ating bansa. Ngayon, mga kababayan, imposible kaya, no? Na tawag nito, kumikbak ng milyon-milyon itong si Sara dito sa kanyang mga line item. Imposible kaya, mga kapatid, na dito sa 15 line item, mga kababayan, noong panahon na mayor siya ng Davao, imposible kayang wala siyang kinita doon. Santo si Sara pag wala siyang kinita doon, mga kapatid. Yun po yun, mga kababayan. Tuloy. Bukod kay VP Sara, nakita Ito pa, si Iyotman. Ito, pakinggan natin kung ilan ninyong mga line item niyo, mga kapatid. Diyos ko po. namin ang pangalan ng kapatid nito na si Davao City Representative Paulo Duterte. 16 line items din ang umano'y requested ng kongresista na Hayop, 16 line items din. Kaya ang dami nilang pambayad kay Kaufman eh. Di ba? Mga kapatid, ito na lang isipin nyo, ito na lang isipin nyo talaga. Paano na-afford, no, nitong pamilya Duterte yung around 150 million na monthly, no, ni Attorney Kaufman? Paano nila na-afford yun, mga kababayan, kung wala silang pera? Di ba? 150 million, ilang buwan na, no, na nandun si Digong. Imposible, mga kabatid, no, na matustusan nitong pamilya Duterte yung tawag nito, yung attorney's fee,
no ni Kaufman kung wala silang reserve no na bilyones mga kababayan. Oh. Sasabihin ng mga DDS, simple lang daw si Tatay Digong, payak lang daw yung pamumuhay. Payak pa ba na pamumuhay ang meron si Digong mga kapatid kung afford niya, no? Yung 150 million na bayad sa abogado ni Kaufman buwan-buwan. Or bayad sa abogado ni Kaufman. Bayad kay Kaufman buwan-buwan. Oh. Deceiving mga kababayan, ano? Napaka-deceiving talaga yung bahay ni Duterte. Kasi marami kasing maraming nalinlang doon mga kapatid na simple lang di umano si Tatay Digong, no? Yung bahay niya parang ordinaryo lang, 'di ba? Marami talagang naniwala doon mga kapatid. Pero itong mga DDS, hindi man lang na naisip ano, kung simple lang si Tatay Digong at hindi korap si Tatay Digong, paano siya nakapag-afford, no? Ng ganyan kalaking bayad sa abogado niya sa ICC. Ito pa mga kababayan acceptance fee pa lang ni Kaufman mga kapatid. Panigurado umabot na ng bilyon yan. Oo. Panigurado mga kapatid dahil itong kaso ni former President Duterte, long term to no? Yung kinakaharap niya ngayon sa ICC, long term yan. At kailangan talaga na nakafocus lang dyan si Kaufman. Kaya para magawa nila yan mga kapatid, kaya para makapag-focus si Kaufman dyan, kailangan talaga nilang magbayad ng malaking acceptance fee niyan kay Kaufman. Kasi si Kaufman magdidiman talaga yan no? O, kailangan niyo kung bayaran ng, tawag dito, $1 billion. O, bayaran niyo ako ng $1 billion. No? Hindi na ako tatanggap ng anumang mga kaso dyan sa ibang, sa ibang mga, galing sa ibang mga bansa. Dito na lang ako magpo-focus ngayon kay former President Duterte. Kung kaya nyo yung acceptance fee ko. Oh. Diba? Ganon kasi sa mga abogado mga kapatid. Sa mga law firm. No? Yung mga law firm na yan, kumikita talaga yan sa acceptance fee. No? Pagka halimbawa, tulad na lang nila sino ba magandang example? Ampatuan. No, sila Ampatuan. Yung law firm noon ni Ampatuan mga kapatid, talagang kumita 'yon ng napakalaking pera galing dito sa mga Ampatuan. Dahil noong noong i-hire sila ng Ampatuan mga kababayan, nagbayad ng malaking acceptance fee noon yung pamilya Ampatuan para lang tutukan yung kaso. Oh. Pero isang law firm, no, ilan ng abogadong laman 'yan sa isang law firm mga kapatid. Tapos na-hire nila. At lahat ng abogado na yun, nakatutok lang doon. Oh, long term din yung kaso noon. 'Di ba? Para magawa nila yun mga kababayan, no, nagbayad ng mataas na acceptance fee yun. Kasi nga mga kapatid, pag hinire mo ang law firm para tutukan lang yung isang tao na yan, na kung saan may kinakaharap na malaking kaso, no, laban sa gobyerno, para magawa yun mga kababayan, is kailangan mo talagang bilhin yung buong law firm na yon. Kasi nga mga kapatid, no, hindi sila kikita diyan 'Di ba? Kung i-hire mo sila lahat, hindi na sila pwedeng tumanggap ng anumang mga kaso galing sa mga kung sino-sino mang lalapit sa kanila. 'Di ba? So, para maging posible yan mga kababayan, kailangan mo talaga silang bayaran, no, ng malaking pera in exchange doon sa serbisyo na ibibigay nila sa inyo. 'Di ba? Yun Kaya itong si Kaufman mga kababayan, no, panigurado yung acceptance fee niyan mga kapatid, napakalaki. 'Di ba? Biruin mo si Digong na lang lahat ang inaasikaso niya. Wala na siyang ibang tinatanggap na mga kaso galing sa ibang mga presidente o mga kung sino mang politiko diyan na pinapakulong sa ICC. Kay Digong na lang siya nakatutok ngayon. Oh, ngayon kung wala silang kung walang malaking reserve na pera itong mga Duterte, mga kapatid, do you think kakayanin nila i-sustain yung demand ni Kaufman? Oh. Hindi nag-iisip ang mga DDS dyan no? Hindi nila naisip yan mga kababayan. O nga no, paano nga ba na-maintain nila Tatay Digong yan? Lalo na yung mga taga Davao, hindi nila naisip yan. Basta bring home Tatay Digong, okay na. Oh.
Ganon ka-illiterate ang mga hinayupak ng mga taga Davao. Ito hindi ko nilalahat ang mga taga Davao, mga kapatid. Pero majority sa mga taga Davao, mga illiterate yan. Bakit kamo? Kung literate pa sila, mga kababayan, kung edukado pa silang klaseng tao, mga kapatid, hindi sila sasamba sa karton ni Tatay Digong nyo. Pero putang ina, sinamba nila yung karton ni Tatay Digong nyo, iniiyakan pa. Matatawag nyo bang edukado yung mga hinayupak na yan? Oh. Kung hindi pa illiterate ito mga taga Davao na ito, mga kababayan, no? Hindi magtatagal sa pwesto itong mga Duterte. Gawin ba namang sentro ng drug trade yung Davao City? No? Nitong anak ni Tatay Digong nyo na si Pulong. Oh. Kung matino utak ng mga taga Davao, mga kabatid, hindi aabot ng tawag dito, dekada yung nabubulol ako. Hindi aabot ng dekada, mga kababayan, yung pamamahala ng mga Duterte dyan. Pero dahil, yun na nga, wala silang mga utak. No? Dahil mga makikitid yung kanilang mga utak. Oh, kaya, yun. No? Magpahanggang ngayon, hawak pa rin ng mga Duterte ang Davao City. Kahit nagiging kuwan na sila dyan, nagiging swimming pool na sila tuwing may bagyo. We love Tatay Digong pa rin. Oh, ganon kawalang utak, mga kapatid, yung mga taga Davao na yan. Maliban lang doon sa mga anti-Duterte na taga Davao. Oh. Kaya nga na, mga kapatid, yung mga anti-Duterte dyan, hirap na hirap sila dyan, mga kababayan. Kasi once na nagsalita ka dyan ng laban sa mga Duterte, nako, kinabukasan, mga kapatid, maghanap ka na ng punerarya na pag-aasikaso sa paglilibingan mo. Real talk yan, mga kababayan. Pag dyan ka sa Davao, hindi ka pwedeng magsalita. Wala kang freedom of expression, mga kapatid, pag nandyan ka sa Davao. Once na nagsalita ka, once na nagbulgar ka ng baho ng mga Duterte dyan, talagang may kalalagyan ka. Yun naman talaga ang totoo. Oh, di ba? Kanya nga lang, talo talaga kasi alam niyo naman, mga kapatid numbers game yan no? Majority wins. Majority dyan, mga tanga-tangang mga Davaoenyo. Tanga-tangat mga illiterate mga Davaoenyo. Di ba? Oh, wala talagang magagawa yung mga matitinong mga taga Davao dyan. Hanggang isisipir na lang talaga ng mga bunganga nila dahil alam nila, di ba? Pag nagsalita sila, wala na. The end of you. Tanay. Aabot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. 40 ng kumpirmadong lumusot sa GAA. Ang 3 million pesos rehabilitation ng isang multipurpose building sa Davao City. Nakita naming may kaparehong budget sa 2020 GAA. Pero completion na ang nakalagay rito at hindi rehabilitation. Ang isang 100 Kumbaga, mga kapatid, nirecycle yung kuwan, Ganun yung pagkakaintindi ko nun nirecycle yung proyekto. Tapos, pinondohan the same na pondo noong unang pre-propose yung nasabing proyekto. Pero ang nakalagay sa record ng DPWH, kompleto na ang project. Kompleto na ang project. Ibig sabihin, mga kababayan, ginatasan yung nasabing proyekto at pinapondohan pa uli. Ang galing, di ba? Hindi korap ang mga Duterte, mga kapatid. Hindi korap si Pulong. 149 million peso road project naman sa Davao City, tila nahati sa dalawa pero napunta pa rin sa iisang kontraktor. Nakaw? Lahat ng proyekto. Ang tanong, sino ang kontraktor? Sino ang kontraktor ng mga nasabing proyekto na yan? Hindi na ako magtataka, mga kapatid, kung ang contractor dyan is yung CLTG Builders. Dalawa lang ang naglalarong contractor niyan. It's either Diskaya or CLTG. No? Kasi yun lang naman ang malakas kay Duterte that time. Honestly, mga kapatid,
honest opinion about dito sa mga Diskaya. Itong mga Diskaya talaga mga kapatid, dala ng kamangmangan nila. No? Kaya sila nakakulong ngayon. Kasi itong mga Diskaya mga kababayan, itong tawag nito, construction company ng mga Diskaya, naging channel lang yan mga kapatid kung tutuusin. Naging channel lang yan, no, nitong mga corrupt na mga politiko. Kasi syempre mga kababayan, ano, itong mga Diskaya, mga kuan din, mga tawag dito, gutom sa pera. Oh, gutom sila sa pera mga kapatid. Kaya naisip nila na kung magpapagamit sila dito sa mga politiko, mas malaki yung kikitain nila. Oh. Kumbaga mga kababayan, kinasangkapan lang itong mga Diskaya. Kaya in my personal opinion mga kapatid, hindi ko makukonsider itong mag-asawang Diskaya na big fish. No, sorry mga kababayan, hindi ko talaga makukonsider na big fish yung mga yan. Dahil yung mga yan mga kapatid, no, naging instrumento lang yan nitong mga gahaman na mga politiko. Oh, tulad nila Tatay Digongyo, no? Tulad nitong pamilya nila Bongo. 'Di ba? Bakit nadama yung pamilya ni Bongo? Di ba nga meron silang joint venture? Oh, nakipag-joint venture di umano itong Diskaya dito sa kumpanya ng pamilya ni Senator Bongo. Yung CLTG na yan, no? Yung CLTG na yan mga kapatid, sa mga hindi nakakaalam, abbreviation po yan mga kababayan ng pangalan ni Senator Bongo. CLTG stands for Christopher Lawrence Tesoro Go. Kaya paano kaya naging kumpanya yan ng tatay ni Bongo? Sabi nila, kumpanya daw yan ng tatay ni Bongo pero yung CLTG, no? Di ba? Niwala ba kayo na coincidence lang yan, mga kapatid? Coincidence lang na yung pangalan ni Senator Bongo, no? Ginawang pangalan ng kumpanya ng kanyang ama. Di ba, mga kababayan? Oh, talagang gaguhan no? Gaguhan talaga mga kapatid. Diyos ko po. Matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na Eto pa mga kapatid. Ang dakilang baklang haliparot na si Roque. Tangin ng pugantin to. Sa mga hindi nakakaalam, ito si Roque, pugante ito ha. Kaya kung hindi ka ni DS at nakita mo kung saan nagtatago ito si Roque, isumbong nyo na. Pugante itong hinayupak na to. No, itong si Roque, isang malaking pugante ito sa ating bansa. Di ba? ito si Roque mga kapatid, sa totoo lang, mawala ako na football na to no? Na football na to sa kampo talaga ng mga Duterte. Dahil nga sa kanyang mga pinaggagawang mga katarantaduhan. Kaya nga lang, itong si Roque mga kapatid, mas makapit pa sa linta. No? Kahit tinataboy na ng mga Duterte ito, dahil nga puro palpak no? Paano ko nasabing tinataboy na to ng mga Duterte? Maging si Panelo mga kababayan, Dinay niya nakaalyado nila si Roque. Di ba? Si Panelo mga kapatid, kanang kamay ni Tatay Digongyo yan. Sino paniniwalaan nyo? No? Si Roque o si Panelo? No, yung si Panelo talaga, legit yan. No? Pag nagsalita yan si Panelo, no, pag sinabi niyang itong si Roque walang kwenta talaga yan sa mata ng mga Duterte mga kapatid. Pag sinabi ni Panelo na dapat makulong yan, legit yan mga kababayan. At ang sinasabi ni Panelo ay siya din sinasabi ng mga Duterte. Kasi yan si Panelo mga kabatid, sanggang dikit talaga yan, no, ni former President Duterte. Hindi mo pwedeng balewala yung sinasabi ni Panelo dahil
simula nung naupo si Digong bilang presidente hanggang natapos si Digong, si Panelo nakasyado yan mga kapatid kay former President Duterte. Oh, 'di ba? Yun yung totoo dyan. Kaya mas matimbang na paniwalaan ng mga DDS si Panelo kumpara dito kay Roque. Oh, ito si Roque wala na talagang kwenta to mga kababayan. Kaya nga lang, syempre, no, mas madikit pa siya sa linta. Pinagpipilitan niya mga kabatid, no, yung kanyang sarili dito sa mga Duterte para, mga kababayan, makakuha siya ng simpatya galing sa mga DDS. Oh, baka hindi nyo naiintindihan yung mga DDS, no? Baka hindi nyo naiintindihan yan na ginagamit lang nitong ni Baklitang si Roque yung si Tatay Digong nyo, yung brand ng Duterte para mabuhay pa siya dyan sa dahig. Oh. Pero kung kahit man lang sana magkaroon kayo ng gamunggo na utak, no? Pakinggan nyo rin minsan yung sinasabi ni Attorney Salvador Panelo. Kasi yun ang totoo, mga kabatid. Yun ang totoo talaga na stand ng mga Duterte pagdating dito kay Harry Roque. Itong si Roque, mga kababayan, tandaan nyo, hunyango tong hinayupak na to. No? Hunyango tong puganting ito, mga kabatid. No. Noong nakita niya na pwede siyang yumaman or pwede siyang magpayaman under Duterte administration, no? Dumikit siya kay Digong. Oh, at noong magka-interest siya mga kababayan na tumakbo sa politika noong 2022, no? Dumikit din siya kay Marcos. Oh. Kung tutuusin mga kapatid, itong si Roque, human rights lawyer to eh. No? Against ito doon sa mga nangyari under sa regime, no, ni late President Marcos Sr. Pero mga kababayan, noong nagkaroon siya ng opportunity na tumakbo noong 2022 mga kapatid, abay ang hinayupak na bakla. Pinuri si BBM. Oh, nung nagdebate sila sa SMNI, anong sabi niya? Hinalughog niya ang buong record mga kapatid. Oh, wala daw ninakaw ang mga Marcos. Oh, ngayong tagilid na, no? Hindi sila na pagbibigyan ng Marcos administration. Oh, tingnan niyo naman mga kababayan. Itong si Roque bumaliktad kaagad. Nung tagilid na yung bangka ng mga Duterte, bumaliktad agad mga kabatid. No? At ngayon binibira niya si PBBM. Oh. Ganito ka walang kwenta to si Roque kaya kumbaga naaasiwa dito si Panelo eh. Naaasiwa si Panelo dito mga kapatid eh. Dahil itong baklang to, wala tong paninindigan. Oh, hindi lang siguro maprangka-prangka to mga kababayan ng magkakapatid na mga Duterte dahil alam kasi nila mga kapatid na meron ding hawak na alas si Roque laban sa kanila. Oh. Kaya imbes na sila yung magsalita, no, laban kay Roque, si Panelo na lang. Si Panelo na lang mga kapatid. Oh. Ito si Roque naman mga kababayan, ini-enjoy niya yung paggamit sa pangalan ni Duterte, sa brand na Duterte mga kapatid. Dahil sa patuloy niyang paggamit diyan, ngayon mga kababayan, malaya siyang nakakagalaw diyan sa dahig. Umabot na naman tayo ng 49 minutes. Oh. Ang haba naman ng i-edit ko dito. Well, yan naman totoo mga kababayan. Oh, yan naman talaga ang totoo. Eto ngayon mga kapatid, no, lumabas na naman yung record ni Roque. Eto pakinggan natin. Napalayo tayo. Lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ang nakalista kung saan ang nakalagay na proponent ay si former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Biruin mo yan. Spokesperson ka lang, naging proponent ka pa ng proyekto. Di ba yan spokesperson ka lang nung panahon ni Digong, pero naging proponent ka, no, ng mga line items dyan. Ibang klase, mga kapatid. Ngayon, sino ang dapat sisihin dito? Sasabihin nyo,
maganda ang panahon ni Tatay Digong. Oh, pero sino ang dapat sisihin dito? Oh, si former President Duterte. Dahil si former President Duterte, mga kapatid, alam niya kung ano ang sinasabi ng konstitusyon. Bawal, no? Kapag wala kang mandato, no, ng konstitusyon ng Pilipinas, bawal ka maging proponent. Pero mga kababayan, may 4 na line item si Harry Roque. Partida, mga kabatid, international lawyer pa si Harry Roque niyan, ha? International lawyer pa siya niyan, mga kababayan. Pero yung konstitusyon, no, na kanilang ginagamit ngayon sa kanilang mga propaganda, mga kabatid, sila mismo niyurakan nila ang konstitusyon ng ating bansa. Di ba? Oh, ang galing, mga kababayan, ng Duterte administration. Wala kang mandato, no, na mag-intervene dito sa mga infrastructure project ng gobyerno dahil spokesperson ka lang. Pero mga kabatid, eto, mga kababayan, may 4 na line item si Harry Roque. Saan ka nakahanap ng ganun? Di ba? Pero ito mga DDS, hindi, syempre mga kapatid, mga illiterate na sila. Illiterate na sila. Wala silang pakialam, no? Kahit nilalabag na nitong ni Harry Roque ang konstitusyon ng Pilipinas. Wala silang pakialam dyan, mga kababayan. Basta bring home Tatay Digong. Di ba? Oh, masasabi niyo bang edukado yung mga hinayupak na yan? Oh, di ba? Wala silang pakialam, mga kabatid. Basta ang sa kanila lang, mapauwi si Tatay Digong nila. Kaya nga masasabi natin na hindi na pagsuporta itong ginagawa ng mga DDS sa mga Duterte. Hindi na ito pagsuporta, mga kababayan. More on ideology na yan, mga kapatid. No? Pag-iidolo na yan. No? Yung ganyang mga nakikita natin na ultimo karton na larawan ni Tatay Digong nyo, iniiyakan na nila. Pag-iidolo na yan, no? Hindi na yan paghanga, 'di ba? Magkaiba ang dalawang bagay na yan, mga kapatid, ha. Yung paghanga at pag-idolo, magkaiba po yan. Kasi ang pag-idolo, mga kababayan, no, yan po ay malalim na yan na ugnayan mo sa tao na tinitingala mo, no? Ang paghanga, mga kapatid, humahanga ka sa mga ginagawa niya, no? Doon ka humahanga. Hanggang doon lang 'yon. Ngayon, pag may nakita kang medyo against sa prinsipyo mo, no, nawawala yung paghanga mo sa isang tao. Pero yung putang ina, sasambahin mo na yung karton ni Digong. Illiterate ka na noon. Putang ina, mga DDS to. Wisit tuloy. 2 ang tumagos sa GAA worth 2 million pesos each. Ang 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna. Sinsika pa na Malamang, mga kababayan, nagpapapogi to si Roque kasi ngayon, mga kapatid, na bulgar siya eh. Na Land Grabber pala ang hinayupak na bakla. Di ba? Oh, kaya nga talagang dinidiin nila si Madriaga eh. Dahil na-booking siya, no? Na Land Grabber pala. Oh, kaya ito siguro mga line item ni Roque, mga kapatid, under Duterte administration, no? Ginawa niya na naman itong propaganda para syempre, mga babae, mga lugar na yan hangaan din siya ng mga tao diyan. Oh. At makakuha siya ng simpatya. At syempre, mga kababayan, no, pag nakuha na niya ang loob ng mga ng nasabing mga lugar na yan, automatic na, mga kapatid, diyan na, no? Hihigupin ni Roque yung mga titulo ng mga lupa dyan. Ay, nako, ewan ko ba. namin kunin ang panig ng mga Duterte at ni Roque. Pero wala pa silang tugon sa aming mga mensahe. Anigurado, mag-iisip na naman yan, mga kapatid. Bago tayo sumagot, mag-isip muna tayo,
Wag padalos-dalos ha. Baka nga ito pang si Roque mga kapatid siya pa yung nag-a-advise ngayon kay BP Inday O BP Inday, minsan patanga-tanga ka ha. Basta-basta ka na lang nagsasalita dyan. Oh, mag-meeting muna tayo ha. Mag-Zoom meeting muna tayo. Bago tayo magbitaw ng ating mga statement. Ito si Pulong naman mga kapatid, wala namang ibang alam to No? Ito si Pulong Duterte, walang ibang alam yan. Kung hindi lang nito karga ang pangalan ni Duterte mga kapatid, tae lang to si Pulong Ano na ba alam ni Pulong mga kababayan? Maghanap lang ng mga kaplog dyan. Di ba? Yan lang naman alam ni Pulong. No? Higop dito, higop doon, tira ng kaplog. Eto mga kapatid, personal opinion ko lang ayon sa aligasyon nga ni ni former Senator Antonio Trillanes mga kababayan. Ito nga si Pulong, 'di ba? Head ito ng triad diyan sa Davao na kung saan sila yung nagfa-facilitate ng drug trade diyan. Mga kapatid, hindi imposible na itong si Pulong humihigop din. Negosyo niya yan Illegal na droga negosyo niya Tapos sasabihin mo ngayon, hindi ka humihigop. Diba? Panigurado, in my personal opinion lang, base mga kapatid sa aligasyon ni former Senator Antonio Trillanes na head nga ng tawag nito, isa to sa mga kinatawan ng triad dyan sa Davao na nagfa-facilitate ng illegal na droga. Naniniwala ako mga kababayan, ito si Pulong talaga, positive to. Positive yan mga kapatid. Kung yan ang negosyo niya, imposible hindi mo titikman yan. Paano mo magagarantiya, no? Sa mga tawag nito, sa mga parokyano niyo na quality yung negosyo niyo yan kung hindi mo rin tinitikman. Siyempre tinitikman niya rin yan. Anyway mga kapatid, hanggang dito na itong video na to. Kung nagustuhan niyo po ang ating talakayan ngayon, huwag kalimutang i-like ang ating video mga kababayan para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Then eto guys, uulitin ko ulit sa inyo. Lahat ng sinasabi ko dito ay personal ko lamang na opinion ito. At hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. No? Base lang po ito mga kapatid sa ating naiintindihan sa mga balita na ating napapanood at nababasa sa ating mga pahayagan, social media, basta anything. 'Di ba? Hindi po ito opinion ng mga eksperto. Ngayon kung agree kayo, good. Pag hindi naman mga kababayan, nire-respeto po natin ang bawat opinion ng bawat isa. May demokrasya tayo Diba? Don't forget to like mga kapatid. Yun lang hinihingi ko sa inyo. I-like nyo yung video natin para i-share pa po ni YouTube. And hanggang dito na lang. Adios.